Hello guys, good morning, and for today's video, ito yung video na matagal ko na iniisip na gawin, no? Ito yung video na about kay Groot. Nito Spanias! Wake up to the sunshine. So, ito si Groot ay ang ating Suzuki Ertiga 2017. Kinuha natin siya 8 years ago. So, ngayon, for today's video, so meron akong mga in-order sa Amazon. So ayan, last time umorder tayo sa Amazon. Yung laman ito yung i-unbox natin for today's episode. So tara! Una sa mga pinalagay natin ngayon na bagong accessories ni Groot ay itong ating DD-Pi 3-way dashcam. Meron tayo dito sa front, tapos meron din tayo sa back. So since 3-way siya, ito nakaharap siya doon. So yung nakikita niya ay yung nasa front. And this one naman ay yung nasa passenger side. And yung nasa likod naman para sa ating re-review. In-order din natin ito through Amazon. And pinakabit natin siya nung last time. Ang nangyari ay nagkaroon tayo ng problema sa SD card kasi malfunction yung ating SD card. So nakorap yung files nung time na in-install natin itong DD-Pi 3-way dashcam. Maliban doon, meron din siyang kasamang OBD Intelligent Hardware Kit ay naka-install naman siya dito sa baba ng ating manibela. Ito yung box lang ni DD-Pi Z60. So meron siyang 4K resolution and Ultra HD. Tapos yung nasa likod naman ay nasa 1080p. Tapos itong nandito sa may passenger side natin ay nasa 2K resolution. So 3-way siya, front, passenger, and then dun sa may rear view. So ito yung unang binili natin, si DD-Pi. So yung binayaran natin, since sa Dubai nga natin siya binili, nung nagpakabit tayo doon sa may AutoSwift, ang binayaran natin para sa labor ay nasa 1,350 pesos. So yung labor lang yun hindi kasama yung dashcam. Pero dun sa may AutoSwift, shoutout kay LJ, siya yung nag-install ng ating dashcam. Siya din yung nagturo sa atin kung paano gamitin ito. Meron din silang binibenta na separate, na 2-way DD-Pi dashcam. Pwede kayo mag-inquire, lalagay ko na lang din dito, it's not sponsored. Pero ilalagay ko na lang din dito yung details nila. AutoSwift Car Accessories. Matatagpuan nyo sila sa G. Araneta, Quezon City. Tapos, pangalawa sa ating i-unbox ay ito. So, ito ay... Okay. So, ito yung Night Breaker. Ito yung isa sa mga gusto kong brand ng ating headlight. Si Osram. Si Osram Nightbreaker 220 ay may up to 220% na brightness. Yung distance niya nasa up to 150 meters ang kayang abutin ng ilaw niya. Ito, subok na subok ko nito. Yung unang binili ko nito, tumagal siya ng halos nasa 4 years. Again, si Groot po, ang ating Suzuki Ertiga 2017 ay more than 8 years na. So, ngayong magna 9 years na siya. Kasi si Groot po ay binili namin parang 6 months before pinanganak si Aliana. And si Ate Aliana ay magna 9 years old na this year. And si Groot naman magna 9 years na ngayong May. So, gagawan ko din siya ng installation process kung paano natin ikakabit itong ating night breaker headlight. So, next naman sa ating mga binili ay ito. So ito, nakita ko lang ito sa isang vlogger na mahilig mag-camping, si Sir John Enguero. Shoutout sa iyo, sir. So ito yung net na nilalagay natin dito sa may mga hawakan ng para at least ma-secure, may extra space tayo sa baba. For example, meron kayong mga pillows, halimbawa comforter or blanket, yan. Pwede nyo ilagay doon, or toys, stuffed toys, pwede nyo ilagay doon para at least dito sa baba medyo malinis tignan and hindi masyadong nag-occupy ng space. Hindi naman kailangan
mabigat yung lalagay natin kasi nga net po siya. Siyempre kapag ka mabigat na yung laman niya, babagsak at babagsak pa din ito. And mas mahihirapan lang din tayo tumingin sa ating rear view. So nailagay na natin itong ating mesh. Okay naman, hindi naman siya nakaka-obstruct sa rear view natin dun sa ating likod. And ganito naman yung view natin sa ating rear view. Yan. Kita pa din naman natin yung nasa likod na part. Ngayong pag-uwi namin, talagang isa sa mga plano ko actually is gumawa ng mga long travel vlog. Kaso, yun nga, dahil nga active ngayon yung Mayon Volcano, hindi tayo makauwi ng Bicol. So ngayon, since nandito tayo sa Pampanga, ngayon ko naisip na gumawa ng unboxing. Dito ko na lang gagawin yung unboxing. Next ay ating TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Ayan siya. Okay. So ano nga ba itong TPMS, Tire Pressure Monitoring System? So ito yung device na ilalagay mo sa inyong apat na gulong. Yung pito, kung familiar kayo, ipapalit nyo yun. Tapos meron tayong monitoring device na ilalagay dito sa sasakyan. So makikita niya while traveling, makikita nyo yung air pressure na meron yung inyong gulong. Mamomonitor nyo kada gulong. So makikita nyo kung nababawasan ba, kung malapit na ba kayo ma-flat tire. Kasi yun yung mahirap sa atin. Lalo na kapag ka naglo-long travel, lalo na ng madaling araw, gabi, na walang vulcanizing, wala tayong mahanap na gasoline station para magpahangin. So ito yung makakatulong. Ito yung makakatulong para makita or ma-monitor yung inyong mga tire pressure. Para makita nyo lang din, mas malapitan. Yan. So ito yung mga ilalagay natin sa gulong. Apat yan. Tapos yung ating monitoring system. So dito ko ilalagay yung ating monitoring system. Or dyan. Pwede ko siya ilagay dyan para at least mas madali natin siya makita. Ang kagandahan din pala nito, no? Ito, meron siyang solar panel para mas mabilis siyang mag-charge. And I think yun naman yung kanyang purpose. Pero aside from that, meron siyang yung kit. Ilalagay natin dun sa mga pito plus yung kanyang charging cable. So yung last na ating bubuksan ay ito. Ayan. Ito yung isa sa mga pinakamabigat. Yung description kasi niya ay naka-Chinese or Taiwanese language. Xiaomi Portable Air Compressor 2 Pro na nabili ko sa Xiaomi nang nasa halagang 195 dirhams. So ano bang gamit ito? So, aside dun sa TPMS, sa Tire Pressure Monitoring System, syempre, lalo na kapag ka naglo-long travel tayo, kailangan syempre natin ng air compressor. So, in short, ito po yung magbibigay ng hangin sa ating mga gulong. Para sa akin, kailangan siya, especially during emergencies, wala kang mahanap na gasoline station para magpahangin ng gulong. Yun yung takot ko, no? Kasi hindi ako magaling, hindi ako marunong sa pag-aayos ng sasakyan. So, ayoko masiraan sa daan. Mawala ng hangin yung aking gulong. Dahil hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Ito yung isa sa magpapatanggal ng anxiety ko sa sitwasyon ng mga ganon, no? Yung ating Xiaomi air compressor. So, ito siya. And nabili ko siya ng nasa 195 dirhams sa Amazon UAE. I'm not sure kung magkano ang market price nito ngayon dito sa Pilipinas. Guys, nandito nga po pala tayo sa Valley of Pampanga, okay? Dito sa Reka Farm and Resort. So ito yung continuation ng ating vlog. Gusto ko talaga magawan si Groot ng sarili niyang episode. And pag nangyari kasi yun, ika 9 years niya, nasa Dubai na ulit tayo. Kaya sabi ko, kailangan meron siyang sariling episode dahil hindi ko na magagawa yun since pabalik na nga tayo ng Dubai. So yung laman ng box niya ay ganito. So ito yung pouch. Tapos ito yung connector, air compressor, papunta dun sa ating pito.
And next, meron tayong manual. Hindi naman natin masyadong binabasa. Type-C charging cable. And then, yung pinakamalaki ay ating unit ng air compressor. Ang cute. Ganyan siya. So, ito yung ating kamay. Oh, halos kasing lapad lang siya ng kamay ko. Laki pala niya. So makikita nyo dyan sa monitor nakalagay siya 00. Tapos kapag ka 33, 32, pwede natin siyang iset yung kanyang PSI. Yung front na gulong ni Groot ay sineset ko siya ng 32, tapos sa likod naman ay 38. So subukan natin. Yan guys, so naikabit ko na yung ating air compressor. And dito sa monitor na ating air compressor nakalagay na 1.6 na lang yung dito sa likod na gulong natin sa likod, no. So kinonek ko na siya, hindi ko na kinailangan ng adapter. Kinonek ko na lang siya, tapos isi-set natin ito. Dadagdagan lang natin dito. Gawin natin 2.7. Tapos click niyo yung nasa harap. So huminto na siya sa 2.7 since yun yung sinet natin na gauge niya para magbigay ng hangin dito sa ating gulong. So ayun lang, sana nagustuhan nyo yung video natin for today. Yung mga nabanggit ko na mga products, hindi po siya sponsored, hindi po siya pinadala sa akin para sponsoran ako para gawin yung video na ito, kundi shinare ko po sa inyo dahil ito yung way ko para magsabi na maraming salamat dito sa aming family car kay Suzuki Ertiga 2017 or mas kilala sa tawag namin na Groot. And I hope pagdating ng panahon, Groot, magamit ka pa ng mga anak ko. Dumating sa point na magdalaga sila, kakailanganin nila ng sasakyan na mapagpraktisan, kakailanganin nila ng sasakyan na magsusundo sa kanila, maghahatid sa kanila or gagamitin nila kung saan sila pupunta, sa school, sa pagpasok sa work. Kumbaga, hanggat kaya ni Groot, and sana magawa niya, no? Sana wag siyang bibitiw. And kapag hindi naman na din kaya, syempre, at hindi naman din natin gustong ipilit dahil iwas nga tayo sa mga aksidente, hindi naman natin ipipilit yon na kayanin pa niya. Pero sa ngayon, maraming salamat, Groot. Almost 9 years na tayo and magte 10 years na tayo. Maraming salamat sa pagprotekta sa family ko. And especially, hindi mo ako binibigyan ng sakit ng ulo. Kung naririnig man niya or kung nakakasagot man siya, na-appreciate man niya, yun, ipapa-full tank kita mamaya. Susubukan natin ng busugin ka mamaya. Ayan. Dahil yun lang yung katumbas ng pasasalamat na maibibigay ko. And yun nga, yung paggawa ng video na ito bilang appreciation sa mga tulong, mga gawa niya, mga protekta niya sa atin, no? So maraming salamat po, and hopefully sa mga susunod na vlog ay magustuhan niyo ulit yung mga episodes na gagawin natin. And nandito pa rin tayo sa Pilipinas, hindi ko pa din sure kung saan tayo pupunta after. Wala pa kami masyadong plano dahil nga katulad niya nasira yung plano natin sa pagpunta sa Bicol, pero lagi may plano ang Diyos, no? Lagi nating iniisip kapag hindi nangyayari na yung mga bagay na gusto natin, hindi ibig sabihin hindi nakikinig si Lord. Ibig sabihin nun, ginagawa na niya yung mas nakakarapat para sa atin. Yun. Sabi yun ng anak ko at sinabi niya yun last night. So shoutout yan, maraming salamat doon sa sinabi mo, and I love you. So sa susunod na video natin, maraming salamat sa panonood ng video natin. Hopefully mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel, Meet the Spanias, and i-follow nyo na rin kami sa aming mga social media page na Meet the Spanias. So ayun lang guys, maraming salamat. Kita-kita sa next video. Peace. Hey, come and meet the Hispanas.